Magandang umaga at mag-aapat na araw na nga kami dito sa Bulinaw, Pangasinan. Yung ibang mga boys gising na, yung iba naman nagmumuni-muni pa. At kausap ang kanilang mga asawa. Ang sarap lang talagang din nilang pagmasdana kaya sila nagtatrabaho dahil para sa pamilya. At may napansin nga akong isa dito, ang sexy, wow, sana all. At itong isa naman, ang laswa mong tingnan dyan, Junjun, bumangon ka na. Talo mo pa yung nakipaglabanan kagabi. At ako naman, ngingiti-ngiti lang ako dyan pero masakit ang ulo ko. At bumaba na nga muna ako dyan at magtitimpla ako ng tsaa. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako kumakain sa umaga. Kaya lang pag ganito yung niluluto, ay naku, mapapakain ka talaga. At ito nga pala yung kamote na binili namin kahapon ni Mama. Yung iba nga dyan, ininit na lang namin para pandagdag sa almusal. Naintriga nga pala ako dito sa suka na to kasi yung sila daw na nilagay dito ay malademonyo. Mas maanghang pa kaysa labuyo. Dahil nga may tuyo yung ulam, ay kailangan ko talaga mag-prepare ng panlaban talaga sa langsa. Apple mango na may asin na may sili. Dahil kahit ano nga minsan laban ko, kapag tuyo yung inulam ko, ewan ko ba, at bigla na lang ako nasusuka. Kaya bago ako kumain, kailangan talaga mayroon akong pang-kontra. Kagaya nga niya ng mangga, kape, candy, at pinag-agawan nga namin dyan yung sinangag. May aso nga pala dito at pinangalanan ko nga siyang si Kabady. Lagi namin yung pinapakain at binubusog. Kaya nga i-content ko siya, abangan nyo na lang po. Sa 4 na araw namin dito, ito yung pinaka-exciting na kainan. Lahat talaga, nag-interest talaga sa tuyo dahil alam ko masarap na tuyo yung nabili ko. Hindi po kasi lahat ng tuyo masarap. At saktong-sakto nga lang yung alat. Ang ganda pa ng pagkaka-prepare ng pagkain. Sabi ko nga kay Niknik, magpatayo na siya ng restaurant. At dahil siya nga lahat ang nagluto niyan, ay pinagtimpla ko talaga sa Junjun ng kape ko. Sabi ko, sarapan niya at hindi kasi po pwede nang hindi sila kikilos. Lalo na pagdating sa pagluluto. Alternate po talaga sila. Kaya lang, ang nangyayari kung sino yung masarap magluto, minsan yun po talaga ang nauubliga. At wala na nga kaming imika ng mga oras na yan. Tapos ang sarap pa ng sukang may sili. At maya-maya nga ay dumating na yung maglilinis ng swimming pool. Gusto kong titigan to. Kaya lang aalis kami. Satisfying kasi after mong malinisan yan. Naku po, mapapalaban talaga siguro kami sa swimming dito. Hindi ko nga lang alam kung gaano kalalim yan. Alam nyo ba, hindi naman kasi ako magaling lumangoy. At iniwan ko nga muna ang ibang mga boys dito at pumunta muna kami sa palengke. Bali si Habi daw at saka si Niknik ang magdidesisyon kung anong iulam mamayang tanghali. Kakairita lang tong dalawang to, akala mo walang kasama, napakabibilis magsipaglakad. Buti na nga lang at napahinto sila dito sa part na to. Nakakita sila ng mga tools na kadalasan ginagamit po namin sa set. Diba, nag-aantabay ako, pero kung ako, kaya tumitingin-tingin ako ng makeup or damit, naku, maiinip yung mga yan. Ganyan naman kasi ang mga lalaki, mainipin. At dahil nga may pusa, napahinto ako, kaya ayan, naiiwanan na naman talaga ako. At pagdating nga dito sa palengke, ay sobrang busy na yung dalawa. Alam ko, nag-e-enjoy talaga sila sa pamimili. Parehas po kasi sila marunong magluto. And shoutout pala kay Kuya na nagpa-picture sa akin nung unang araw namin dito sa Bulinaw. Lagi daw siya nanonood sa akin. Thank you! Hindi nga ako nagkamali na wala sa plano bumili ng kung ano-ano. Tingnan nyo si Happy. Dinadakot na lahat. Nakakatuwa lang din talaga yung mga ganitong asawa, no? Tingnan nyo naman. Alam na alam talaga nila kung ano yung mga bibili nila at kung saan sila bibili. Ganon din po kasi kapag mahihilig kumain, dapat marunong ka magluto. At dahil nga sa pagod sa sobrang init ay sumama yung pakiramdam ko, kaya eto. Buksan ko muna yung maliit na maleta ko na puro gamot po yan. Kompleto yan at nabili ko po yan sa Shopee kaya maire-recommend ko sa inyo yan. Kapag po kasi may mga travel ako, hindi talaga ako nagpapakawala ng gamot. Lalong-lalo na ang Biogesic, Synactive, Neosep at iba-iba ko pang mga gamot sa mga allergies ko. Kahit nga po ang mga workers ko, alam na nila kung anong iniinom kong gamot. After ko makainom ng gamot, ay nakaidlip ako at maya-maya ay tinawag na rin ako para kumain ng tanghalian. So, bali ito pa rin yung pinalengke namin kahapon nila Mama. Adobong pusit na may sitaw at saka upo. Siniknik din po ang nagluto niyan. Hindi nga lang ako masyado pang kumain dahil busog pa naman ako. Sa dami ba naman ang kinakain namin kaninang umaga. Nagtataka nga ako nung hapon kasi may maingay doon sa may malapit sa kwarto namin. Yun pala, naglalagay na dito ng salamin. Napakaganda chillers. Yung iba po kasing mga CR dito, wala pang ganyan. Okay yan, para kahit papano, hindi lahat basa ang sahig kapag may gumagamit. Diba nga sabi ko sa inyo, ang daming gumagawa dito sa bahay na to. Kaya kami, nakikipagsabayan din talaga kami. May sa loob ng bahay, may sa labas, may na nga nasa kwarto. At syempre, hindi nawawala yung naglilinis. Araw-araw po talaga may naglilinis dito.
Katulad na lang ni ate dito sa master's bedroom dahil umalis na po kami dito, lumipat na kami sa ibang room dahil dito na po tutuloy yung may-ari ng bahay. Ayan, sobrang kinis na niyan ate, mas makinis pa yan sa pisngi ko. At pagdating naman dito sa may likod, may gumagawa din dito. Ayan, sinisimula na rin nilang tapusin yung isa pang lamesa dyan. And bukod po dyan, meron pang isang lamesa dito na letter C. Ito ang hindi ko masyado nai-imagine kung ano yung magiging outcome nito, kaya excited din ako makita. At kinagabihan naman, dahil puro na lang kami sounds dito, video okay, ay pinili naman nilang manood ng movie. Sabi ko nga sa kanila, dapat yung papanoorin natin pang unisex ha. Kaya lang mukhang napipilitan lang yung mga boys, mukhang hindi nila gusto yung movie. One More Try by Angie Locsin and Angelica Panganiban. Pero itong isang to, mukhang nagugustuhan niya na hindi. May mga eksena po kasi dyan na medyo nakakailang, kaya nag-decide na lang talaga kami umalis. May nagsabi sa akin na may peryahan daw dito. Malapit daw sa tabi ng dagat, kaya ayan, dali-dali talaga kami umalis. Kahit hindi namin alam kung saan yun, lakasan na lang ng loob, magtatanong-tanong na lang talaga kami. Buti na nga lang po, may mabait na tao na ginaid kami kung paano ang papunta doon. As in talagang sinabi nila kuya na sundan na lang daw namin sila. Imagine, nag-aksaya pa talaga sila ng gas para sa amin. Ay nako, love na love ko na talaga ang mga panggalatok. Maraming salamat po ate, kuya sa pag-guide sa amin. At pagdating nga namin dito, ay nararamdaman ko na talaga yung hangin galing sa dagat. Amoy dagat kasi at naalala ko talaga nung bata pa ako kapag dinadala kami nila mama sa mga peryahan. Pero to be honest, wala po akong masyadong alam sa mga laro dito, yung mga basic lang. Pati si mama, magkakanadara pa talaga kapunta doon sa gitna para makapaglaro. Katulad nito, ang sabi nila, maglagay na lang daw ako ng pera kung ano yung kulay na gusto ko. Siyempre, lucky ang red, kaya sa red ako naglagay ng 5 piso. At yung 5 piso ko daw ay naging triple. Kaya yun, tuwang-tuwa talaga ako. Ang sabi nila, magtamaya daw ako ulit. Bakit ako tataya? Ito batlo na nga eh. Kaya umalis na rin ako niyan. Siyempre, maninuguro na ako na hindi ako mababawian. At pagkatapos, eto naman ang sinubukan namin, yung hinahagis yung piso. Tapos kapag natakatama ka doon sa pinakang square, may makukuha ka. May isang bote na suka, may toyo, may asukal, kape. Pero ako, hindi ko naman pinag-iinteresan yun. Basta ang gusto ko, makataba lang ako, okay na ako doon. Ang naalala ko na nung bata pa ako, Peewee, Cheese It, yun yung pwede mo mapanalunan. Naka 20 pesos nga ako dyan, pero hindi naman ako tumama. Buti na nga lang, tumama ng 10 pesos si Niknik. At nagyaya nga siya na sumakay daw dyan sa Viking, kaya lang ayoko na. Dahil nung naranasan ko yan, sabi ko sa inyo, para ako sinaniban. At never ko na talagang uulitin yun. At sabi ko nga sa inyo, para ko ng mga anak ang mga workers ko. Kaya may isang nag-request na popcorn daw. Nakakatawa tong si Niknik, parang bata. At yung iba naman, maninilaga daw. Partida, si Jessa, nakita pa tong balot. Ang sabi ko, halaka, baka mukhang lawin na yan. Ayun, napaatras. At umuwi na nga rin kami pagkatapos niyan dahil may trabaho pa po kami kinabukasan. So sa mga gusto pong umorder, nasa screen lang po niyo ang aming contact number. At sa price naman po, pakibase na lang. Dito po sa amin, mura pero hindi basura. Kaya subscribe ka na. Bye!